Yung mga chong, Kuya Pat, na-discover ko last episode na mas okay sa akin na hawak ko tong mic kasi mas nalilesen yung anxiety ko na nakaharap sa camera, nakikipag-usap sa kawalan ng may hawak versus dun sa wala kasi panay ang galaw ng kamay ko, necessary movement. So, siguro from now on, during sa ganitong klase ng episode, hahawakan ko na lang yung mic ko. Okay? Wala naman kayo magagawa eh. So, before ako mag-start, meron lang akong story na gustong i-share sa inyo. Itong story na to nabasa ko lang sa FB. No? Medyo matagal na rin. So, baka may maling part akong makwento. Pero, kukwento ko na lang yung pinaka-gist ng story, okay? So, there is this one king somewhere, no? Merong isang hari. Tapos na-discover niya, yung wife niya ay nag-cheat sa kanya. So, simula nun, ang ginawa niya, nakikipag-relasyon siya sa iba't ibang babae, araw-araw, pinapakasalan niya, and at the end of the day, pinapapatay niya. So, ginagawa niya yun araw-araw. Today, iba yung papakasalan niya, papapatay niya kinagabihan. Tomorrow, ganun ulit. Hanggang sa isang araw, merong isang babae na nagpresenta na magpakasal sa kanya. Alam nung babae yung ginagawa nung hari sa mga pinapakasalan niya. So, ang ginawa nung babae, nung kinagabihan ng araw na yon, may kwento siyang story dun sa hari. Tapos, hindi niya tinapos. Kumbaga, binitin niya yung story. So, napilitan yung hari na hindi siya ipapatay kasi sobrang interested na yung hari dun sa story ng babae. So, inulit yon ng inulit ng babae na yon. Hanggang sa eventually, na fall na lang yung hari sa kanya and hindi na siya talaga pinapatay. Kung gusto niyo mabasa yung full story, sa pagkakaalam ko ang title nun ay 1001 Nights, no? So search nyo na lang sa Google or kahit saan mababasa niyo yun. Pero yun yung gist nun. So bakit ko kunento? May relation ba yun sa pag-uusapan natin ngayon? Actually wala. Gusto ko lang siyang ikwento kasi ang ganda niya, no? So, medyo wala siyang relate dito sa pag-uusapan natin, no? Kidding aside. Ayun lang. Kung gusto niyo siyang basahin, search nyo na lang 1001 Nights, okay? So, balik na tayo dito sa topic. Bago ako mag-start, ulitin ko lang ha. Wala po akong kahit anong background or degree sa pagbi-business or marketing or anything na related doon. Lahat po ng i-share ko sa inyo ay galing lang sa experience ko, no? Mga natutunan ko lang sa mga pagkakamali ko during my past experience, no? Pwedeng mali ako, pwede ring tama, pero sabi ko nga sa inyo, i-share ko lahat ng pwede kong i-share para nang sa gayon hindi nyo nagawin yung tingin nyong mali na ginawa ko and gawin nyo na lang yung tingin nyong tama, no? Sa binabalak nyong pasuking business or anumang service yan. So, ginawa ko talaga si The Brand X nung halos patapos na yung mga lockdown due to pandemic, no? And alam naman natin na sobrang hype na hype yung social media platforms nung mga time na yun. Kasi wala namang choice yung tao kundi magstay lang sa bahay. And ano bang pwede nilang pagkaabalan sa bahay? Siguro magluto or what. Pero most of the time, yun talaga yung nagtawid sa boredom ng tao, no? Social media platforms. So, doon ako nag-capitalize sa idea na yon na halos lahat ng tao nasa SOCMED, nasa social media. Kung gusto kong bumenta that time, ito yung realizations ko.
It's either you name your brand or you brand your name. Ha? Ano pagsasabi nito? Wait lang. Ayaan niyo ako mag-explain, okay? Umpisa natin sa brand your name. This idea is in line with social media, no? Pwedeng hindi to applicable sa ibang field ng pagbibusiness. Pero sabi ko nga, nung time na ginawa ko si The Brandex, kasagsagan ng hype ng social media. So, itong idea na to, inline siya doon sa social media, okay? So, brand your name. Nung pandemic, sobrang pumotok ng mga vloggers, content creators. Sabi nga ng iba lahat na lang content creator na kasi lahat video-videohan pinopost sa social media, di ba? Pero syempre hindi naman lahat sumikat, no? Hindi lahat ng content creators nagkapangalan. Pero meron din namang iba na talagang sobrang sumikat. Perfect example, Kong TV, Team Payaman. Sinong di nakakilala doon? Lolo't lola nyo? Baka nga kilala pa yan ng lolo't lola nyo Anyways, sobrang pumutok ng pangalan ng Team Payaman. Nagstay ba sila sa pagko-content lang? Di ba hindi? Actually, marami silang businesses after nilang pumutok as Team Payaman. Naglabasan yung mga merch, may mga business na nag-open na related sa kanila. Yun yung ibig kong sabihin sa brand your name, no? Gumawa muna sila ng pangalan, nagpasikat muna sila ng sobra, tsaka sila gumawa ng branding, ng merch, ng products, ng business. No, yun yung definition ko ng brand your name. Madali ba yun? To be honest, feeling ko hindi, no? Actually, from my personal experience, hindi yun madali. Sobrang hirap gumawa ng pangalan nowadays. So, explain ko naman yung name your brand, no? Kanina, brand your name. Ngayon naman, name your brand. Self-explanatory to kung tutuusin, no? Gawa ka muna ng product mo or ng business mo, tsaka mo pangalanan, no? Yun yung usual na process. Kumbaga, isip muna ako. For example, ako, isip muna ako gawa ko ng pedal strap. Then, tsaka ako gagawa ng brand ko from there, no? Sa product na yon. Ito yung ginawa ko kasi aside sa mas madali ito for me, medyo introvert kasi ako. So, hindi ko kayang magpasikat sa internet, sa social media. Ito ngang pagbi-video ko na to medyo anxious pa ako every time na umaharap ako sa camera. Kaya nga, sabi ko, di ba, hawak ko na lang tong mic. Medyo nalilesen yung anxiety ko. So, going back, ito yung ginawa ko, no? Name your brand. Gumawa muna ako, nag-come up muna ako sa isang product na ibebenta ko. Tsaka ako gumawa ng sarili kong brand. Nung medyo may traction na ako sa social media, tsaka ako na lang binild yung pangalan ko. Tsaka na lang ako medyo nagpapapansin sa SOCMEDs. Nagets nyo ba yung point ko dun sa name your brand versus brand your name na idea? Baka kasi medyo malabo yung pagpapaliwanag ko, no? So, kung alam ko namang nagets nyo, pero kung may tanong kayo, huwag kayo magtanong, mag-comment kayo, anong silbi ng comment section yan, di ba? So, comment lang kayo or message nyo ako sa mga platforms na makikita nyo ako. Message lang kayo. Sasagutin ko naman kung kaya. Baka kasi sabihin nyo naman, puro boka lang ako dito. Kung napanood yung previous episodes ko, nabanggit ko dun na gumawa ako ng video about dun sa product launching ko nga nung pedal straps ko, no? Malaki yung chance na hindi nyo yung napanood kasi literal na nobody pa ako that time. Actually, hanggang ngayon naman. Pero mas lalo noon kasi talagang kakastart ko pa lang. So, kung hindi nyo pa yung napapanood, ito siya, screenshot ko na lang, no? Ito yung post na yon. Kita nyo dyan yung date. And talagang wala pa ako dyan sa harap ng camera. Kasi sabi ko nga sa inyo, mahihain ako sa camera. So, hindi talaga ako maharap sa camera nun. Plinano ko talaga yan, no? Before ko i-post yan, sabi ko talaga sa sarili ko, kailangan may
kailangan may maging marketing strategy ako kung paano ko 'to ibebenta. So, plinano ko 'yan na gagawa talaga ako ng video regarding dun sa new product, then ipo-post ko sa social media para alam niyo 'yun, may exposure. And exposure means marketing na rin, no? So, yeah. After naman nung post ko na 'yan, maraming feedback, no? Maraming nag-message sa akin. May mga nag-comments din na nag-inquired sila dun sa products, and most of them na-convert into sales, no? Hindi lang inquiry, nabentahan ko sila. So effective, no, yung paggamit ko ng social media platform dun sa nilabas kong bagong product. Then simula nun, sobrang minaximize ko na yung paggamit ng mga social media platforms kapag may ilalabas akong bagong product. Kapag may plano akong bagong product, no, pinopost ko na agad, nagbibigay na ako ng sneak peek, or pag nilabas ko na, gumagawa ako ng content regarding doon, or ina-explain ko kung anong bago doon. Doon na rin ako nag-start na mag-open ng online shop through Orange app, no. Alam niyo naman na siguro yun kung ano. Ayoko lang banggitin kasi baka bawal, hindi ko sure. Bago lang kasi ako dito sa YouTube pero yeah, alam nyo na yun pag sinabing Orange app. So far, nung in-start ko yun, actually maganda yung start. Sobrang ganda nung start, nung nag-open ako na online shop. Kasi na-lessen na yung hassle ko na makikipag-meet up pa ako or magpapaship pa ako. Kasi order na lang sila sa dun sa app, then i-drop ko na lang sa mga sa mga logistics partner nung Orange app na yon, which is may malapit sa amin, no, literal na walking distance. So talagang ang ganda nung tinakbo nung Orange app na yon. Pero sabi ko rin sa previous episode ko, hindi siya nagtagal. Pero bago ko ikwento sa inyo yun, kung anong nangyari doon sa Orange app na yon, gusto ko munang i-share sa inyo yung reason kung bakit ang pangalan ni The Brand X ay The Brand X.